Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagnilay-nilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagninilayan ngayong umaga ito ay pagkain ng ating mga kaluluwa sa bawat umaga na ang Panginoon ay lagi nating kasama saan mang dako tayo pumaroon. Ang ating pagninilayan ay matatagpuan sa mga awit. Kabanata 33, talatang 12. Ito ang sinasabi: mapalad ang bansang ang Diyos ay ang Panginoon. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at Amang makapangyarihan sa lahat, sa iyong mga kamay, itinataas namin ang aming bansa, ang Pilipinas. Salamat sa biyaya ng kalayaan, kalikasan, at pagkakaisa na patuloy mong ipinagkaloob. Patawarin mo po kami bilang isang bansa sa mga panahon na kami naging makasarili sa katiwalian, kasinungalingan at kawalan ng paggalang sa batas at katarungan. Linisin mo po ang aming mga puso bilang sambayan. Inaamin namin, Panginoon, na kailangan ka ng Pilipinas. Ika'y aming tanging pag-asa at tanging tunay na pinuno. Pagpalain mo ang aming mga pinuno, O Diyos, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, O Diyos. Bigyan mo sila ng karunungan, tapang at puso para sa bayan. Iwaksin mo ang kasakiman at palitan ng malasakit, katapangan at kabanalan. Pagkaisahin mo ang sambahayang Pilipino. Alisin mo ang puot, discrimination at pagkakahiwa-hiwalay. Ituro mo sa amin ang tunay na diwa ng bayanihan, ang magmahal, tumulong at makinig sa isa't isa. Iligtas mo po ang aming bansa sa mga sakuna, sa mga bagyo, lindol, sakit at kaguluhan. Protektahan mo ang aming mga kababayan, lalo na ang mga mahihirap, mga inaapi at nasa laylayan ng lipunan. At higit sa lahat, O Diyos, dalhin mo ang Pilipinas sa iyong panan. Naway makilala ka ng bawat Pilipino bilang Diyos na buhay at mamuhay kami ng may takot sa iyo at magpagmamahal sa kapwa. Sa iyo ang Pilipinas, O Diyos. Sa iyo ang kapangyarihan, kaluwalhatian at karangalan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mapalad ang bansang ang Diyos ay ang Panginoon. Ang pagiging mapalad, mga kaibigan, ay higit sa pagiging matagumpay o masagana. Ang tunay na pagpapala ay nagmumula
hindi sa kayamanan o sa kapangyarihan, kundi sa pagkilala sa Diyos bilang Panginoon, bilang sentro, tagapamahala at gabay ng bansa. Ang isang bansang kinikilala ang Diyos sa kanyang mga batas, desisyon, at pamumuno ay pinagpapala. Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa kapayapaan, pagkakaisa, at katuwiran. Kung ang Diyos ay Panginoon ng isang bansa o isang bayan, hindi lamang simbahan ang banal, kundi ang buong pamamahalaan, paaralan, at tahanan. Yaong mga taong kanyang itinangi upang maging kanyang sariling bayan, may espesyal na pagkakakilanlan ang mga taong pinili ng Diyos. Sila ay tinawag upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa dikta ng mundo. Ito'y paalala na ang pagpapala ay may kaakibat na pananagutan. Hindi sapat na ang isang bansa ay magpahayag na makadiyos. Kailangan itong isinasabuhay ang kabanalan, ang katarungan, at awa. Ang piniling bayan ng Diyos ay hindi palaging perpekto. Pero ito ay laging tinatawag na magsisi, magbalik loob, at maglingkod sa Panginoon. Sa panahon ngayon, mga kaibigan, napakaraming hamon ang kinakaharap ng ating bansa. Naroon ang korupsyon sa pamahalaan, pagkawatak-watak dahil sa politika at ideolohiya. Naroon ang kahirapan at kawalan ng pantay-pantay na oportunidad. Naroon ang kawalan ng tiwala sa mga institusyon, paglamig ng pananampalataya ng maraming mamamayan. Sa gitna ng mga itong mga kaibigan, ang tanong ng marami, may pag-asa pa ba ang bansa? Ang sagot sa mga awit 33, talatang 12, ay isang matatag na oo. No? Oo. May pag-asa kung ang Diyos ang ating Panginoon. Ang tunay na kaunlaran, mga kaibigan, ng bayan, ng isang bayan, ay hindi lamang nasusukat sa ekonomiya o infrastruktura, kundi sa moralidad, pananampalataya, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag ang Diyos ang kinikilala ng mga pinuno, leader, at mamamayan bilang gabay, nagkakaroon ng malinis at makatarungang pamumuno, mapayapang lipunan, pagmamalasakit sa kapwa, masiglang pananampalataya, at higit sa lahat, mga kaibigan, pag-asa na mayroong direksyon at ilaw. Bilang ordinaryong mamamayan, maaring iniisip nating maliit lang ang ating ambag.
Ngunit ang pagbabago ay nagsisimula sa ating puso. Ang tanong, paano? Paano ipamuhay ang pananampalataya sa araw-araw? Hindi lang tuwing linggo, kundi sa trabaho, sa tahanan, at komunidad. Maging tapat at makatarungan sa kahit anong tungkulin natin bilang guro, bilang estudyante, magulang, empleyado o leader. Ipagdasal ang bansa at ang mga namumuno. Hindi lang puro batikos, kundi taimtim na panalangin para sa kanilang puso at direksyon. Ituro sa susunod na henerasyon ang takot sa Diyos. Ang kabataan ngayon ang magiging leader bukas. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos. Sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katarungan, Ikaw ang aming pag-asa. Patawarin mo kami sa mga panahon na hindi ka namin kinilala. Naway ang aming bansa ay maging tunay na pinagpala sa pamagitan ng iyong presensya. Baguhin mo ang aming mga puso at gamitin mo kami upang ang liwanag ay magniningning sa aming bansa. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng nakikinig at sumusunod sa iyong mga salita. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo sila, anuman ang kanilang mga ginagawa. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng sambahayan ng Pilipinas. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.